Hi guys! So ngayon, off ang Inday. Nakaligo na tayo, nakaluto na tayo, nakakain na tayo, nakalinis na tayo ng kwarto. So ngayon nakasalang na yung labahin natin. So baka nagtataka kayo, bakit biglang nag-e-explain? So, parang 2018 gusto ko na talaga mag-start ng vlog. Nasa Saudi pa ako nun, pero wala tayong kakayahan kasi pangit pa yung phone natin. So ngayon, andito naman ako sa Singapore. Nurse nga pala ako dito. Sa mga gustong magtanong or itanong na yung iba hindi naman interesado pero sinasabi ko na din. So andito ako as a nurse. Sa ED ako nagtatrabaho. So, ngayon dahil naka-LL na tayo, nakaluwag-luwag na tayo, tinry ko or itatry ko na buhayin yung YouTube channel ko. So, ito, mag-vlog ulit ako. Sana, supportahan nyo ako, manood kayo. Kung di kayo manood, wala akong pake. Basta mag-vlog ako. Gusto ko lang siguro ng outlet sa mga stress dito, syempre. Pag OFW ka, namimiss mo yung ano. So, nga pala, nag-skincare ako kasi, yan, may kalaban na naman tayo. Kasi tapos lang ng ano natin, period. So, yan. So, ngayon, habang inaantay natin matapos yung labahan natin na nakasalang, ano lang tayo, sa eksena lang tayo ng skincare natin. Sa mga next video na makikita nyo, ipapasyal ko kayo sa Singapore tuwing off ko, grocery, or may ganap kami ng mga kasama ko dito. I-share ko naman sa inyo gaano kaganda ang Singapore. So ngayon, ano lang tayo, get to know each other. Kahit alam kong hindi naman ka-interesan to sa ano ko, buhay ko. So sabi, magpapakilala pa rin ako sa inyo. Yan, so kailangan madiin. So, alam ko madami makaka-relate sa inyo na mga OFW. Na pag talagang rest day, lahat na talaga ng mga pwedeng gagawin talaga. Laba, luto, linis ng room. So, makikita nyo, yung kama ko wala ng cover and everything. Kasi nakasalang na siya. Para bukas, bago tayo pumasok, PM shift, masarap matulog kasi ganun na pag mga tumatanda. Gusto pag natutulog, laging mabango yung cover, yung bunda. Yan. So, ito nga pala yung room namin. Ang aming accommodation. Papakita ko sa inyo mamaya yung labas. So, kahapon nag-grocery kami. Kumain kami sa Sanggip kasi nga off kami. Hindi ko na kayo nasama kasi ang dami namin dala. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Gusto ko sanang ipakita sa inyo next time. Yan. So, pagkatapos ng toner, alam ko hindi ako perfect maglagay. Sabi nila pag naano mo na sa face, bawal nang ibalik-balik. Pero wala. Ako to. Ito yung ano ko. So, yun. Patuyuin lang natin ng konti. Actually, talagang gustong-gusto kong mag-vlog before kasi mahilig ako magsalita. Kaso lang, nung nag-vlog kami sa Saudi ng mga kasama ko, hindi ako marunong mag-edit. So, ito nga pala yung ginagamit ko sa face ko. Hindi nyo tinatanong, pero sabihin ko pa din. Hindi ako marunong mag-edit. So, kung makikita nyo sa YouTube channel ko, pag in-upload ko to, may makikita kayo doon isang video na parang naglaro kami ng mga kasama ko na nurse sa Saudi. Parang game siya. Ang pangit ng edit kasi nga, ang pangit din ng camera. So, parang tinamad ako, ay wag na nga lang mag-vlog. Pero gustong-gusto ko talaga mag-vlog. Kasi gustong-gusto ko nagsasalita. Tsaka parang ano lang siya. Libangan. Kasi nakaka-stress. So, pag wala kang ginagawa, off ka. Yun. So, lagay lang natin siya dyan. Umuwi ako before sa Pinas, October 4.
October 4 to 9. Sabi ng asawa ko, nga pala married ako, may isa akong anak. Isa din ng asawa, syempre baka mabisagrahan tayo. Isa lang din ng asawa, isang anak, magpo-4 siya next April. Sabi ng asawa ko, tsaka ng mama ko, pumuti daw ako. Pero hindi ko alam kung iniimot lang nila ako or what. Pero kasi yung klima dito sa Singapore, same lang din ang sa Philippines. Oras, parehas lang. Kaso, yung init dito, hindi ko alam kung bakit. Hindi siya kagaya ng init sa Pilipinas na nakakalapot. Dito parang, papawisan ka. Pero dahil walang pollution, walang everything. Ayan, so parang, hindi ko alam kung totoo ba o baka ina-etchos lang nila ako. After, so ano natin, next naman, yung sunscreen ko. Yan. Shout out kay Ate Lori. NA namin sa Inalsang kong Hospital. Sa kanya ako umu-order ng lahat ng mga eksena na binaan ko dito. Yan. Kasi gusto ko siya. Hindi ko alam eh. Parang nahiyang ako ata dito. Sunscreen to. Yan. Ilaban mo lang dyan. Kahit nasa bahay lang ako, pag off, nag-ano pa din ako ng routine ko. Ano pa din ako. Sa skincare. Sabi kasi nila, habang umiidad ka daw, mas kailangan mong alagaan yung balat mo kasi hindi na nga siya kagaya dati nung bata-bata pa ako eh. So, kung dati heavy makeup din ako, lagi akong super makeup. Ngayon, sunscreen lang. Dito hindi din ako nagpupulbo. Lip tint lang pag pumapasok. Pero dahil nasa bahay lamang tayo, wala tayong dapat patunayan. So, okay na yun. Gawin mo lang yung skincare mo. Okay na yun. Tapos, syempre, dahil nga umuwi ako ng Pinas, so may ano pa ako. Eyelash extension. So, suklayin ko lang ng very, very light yung mga natitira. Alam ko, sure ako, pag nakita to ng asawa ko, sasabihin niya, tinotoo ko nga nag-vlog ako. Kasi, lagi ko yung sinasabi sa kanya, Daddy, gusto kong mag-vlog. Sabi niya, hindi mo naman ginagawa. Tapos, alam niyo ba, na sa aming mag-asawa, ako yung medyo magastos ng konti. Tapos yung asawa ko, super, hindi naman siya kuripot, parang ano siya, bibilihin niya lang yung mga bagay na kailangan. So, pag hindi kailangan, hindi niya nakikita na kailangan mag-spend ng ganong kalaki or gumastos. Kasi ang goal talaga namin dalawa is mag-ipon kasi ayaw niya nang lagi akong umalis ng bansa. So, nung birthday ko last September, talagang inilambing ko sa kanya na kung baka pwede naman akong bumili ng iPhone 16 Pro Max. Pero gusto niya 1 terabyte. Ako happy na ako sa 512. Syempre sobrang mahal, no? Pero pangarap ko talaga magka-iPhone kasi growing up, piling may iPhone dati. Hindi naman, lumaki ako nang wala pang iPhone. Pero nung mga ano na ako, college, nagsisimula na siyang magkaroon, college, high school, ganun. Hindi naman ako nagkaka-cellphone pa before. Kasi nga, diba, laking ano lang tayo. So, ngayon na medyo, sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. So, inano ko talaga, Daddy, baka naman pwede na makapag-iPhone na ako. And awa ng Diyos. Piniyagan niya ako kasi birthday ko naman. So, yan. Kaya nag-start na din ako mag-vlog. And then, syempre gusto ko din, pag may something akong bago for myself, may bago din siya. So, binili ko din siya ng phone niya. Sabi ko sa kanya hanggang pa-birthday ko na sa kanya ng December. And then, yung bala ng PS5 niya. Kasi binilhan ko din siya dati ng PS5. Kasi, yung asawa ko kasi, wala namang bisyo. Hindi naman din mabarkada. Tapos, sobrang hands-on sa anak namin. Then, naglalaba, nagluluto. So, feeling ko, deserve talaga niya. Kasi, kung malabas ako sa bahay, minsan pag off, gusto ko lumalabas. Siya kasi taong bahay talaga. So, feeling ko napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Kasi, yung kabaliktadan ko, yun lahat yung kanya. Yun. Tapos, yun. Kaya, nag-start na ako mag-vlog kasi feeling ko,
malinaw na yung camera ko, pwede na. Yan. So, suklayin na din natin yung ano natin. At dahil tapos na ako, dyan muna kayo, magbibihis muna ako. Yan. So, ngayon nakabihis na tayo. Bilang sabi ko nga sa inyo, off ako. So, ang atake natin, ganyan lang. T-shirt, nakapantulog lang. Tapos, syempre, lilikumin ko na yung nilabahan ko ng isang araw pa na hindi ko na nalikom. Ngayon ko pa lang siya ulit titiklopin kasi ngayon lang ulit ako maglalaba. So, ganun talaga pag OFW. So, ito yung kabilang view ng room namin. So, ito yung kama ko. Yan, pinto. Ito yung table namin, Ining. So, si Ining kasi may pasok. Karoon ko siya. Ito yung kama niya. Ito nasa kabilang side. So, wala. Magchichikahan lang tayo habang nagtitiklop. So, pag OFW ka talaga, no? Kung sa Pinas, minsan, pag off na ako, ano pa kami ng mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan ko. Shoutout nga pala sa Team Palaka, miss na miss ko na. So, yung isa kong friend, ano na siya, nasa Germany. Yung isa naman, nasa Saudi. Tapos ako, andito sa SG. Yung naiwan namin, nandun sa Pinas, patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay sa Pilipinas. Tapos, syempre, kaming may mas tawag ba dito, malaking responsibilidad or kasi syempre sa Pinas iba talaga yung sahod ng mga nurses eh. So tatlo kami sa magbabarkada na andito sa malayo, and pag off ka talaga sa Pilipinas, ano pa kami, nagkikita-kita pa kami, kakain pa kami sa labas, nagkakape, saan kasama yung mga asawa namin, mga anak namin. Pero dito sa sa Singapore, pag off ko talaga, kung hindi din naman mahalaga yung pupuntahan, hindi na lang. Ilalaba ko na lang, ililinis ko na lang, iluluto ko na lang, ipapahinga ko na lang. Pero once in a while naman, pag gusto mo huminga, gusto mo munang alisin yung stress mo sa trabaho, yun, lumalabas naman kami ng mga kasama ko dito. So, yun. But for now, dahil lumabas na kami kahapon, nagsangyup kami. Kasi lahat stress na din sa work, lahat may mga na din. Ang hirap maging nurse sa ibang bansa. Kasi yung culture talaga, una-unang iba. And then yung practice iba. Yung dagsan ng pasyente, ibang klase. So, kung kahit sumasahod ka pa na sabihin mong medyo malaki kumpara sa Pilipinas, sulit na sulit talaga. Gagamitin talaga nila yung buong shift mo. Talagang susulitin ka nila. So, pagdating mo sa bahay, sobrang pagod ka na. Tapos, syempre, wala namang magluluto for you. Ikaw pa din na magluluto ng sarili mo. Nilaban ko nga pala yung cover ng maleta ko kasi na umuwi ako ng October 4. So, yan. Ngayon ko pa lang siya nalabahan. Ikaw pa din yung magluluto ng para sa'yo. Pag masama yung pakaramdam mo, wala kang choice. Ikaw pa din yung mag-aalaga sa sarili mo. Then, kung mabait yung mga bisor mo, pwede ka mag-MC. Pero, syempre, hindi naman lahat, pag kaya mo pang pumasok, kaya mo pa. Kasi, syempre, kahit saan siguro, laging short staff. So, yun. Gando lang yung ginagawa ko sa off ko. Laba, linis, luto, general cleaning. Hindi na ako nagmap ng sahig namin kasi kakamap ko lang. Last off ko. So, okay pa yan. Then, syempre, hindi ko na lang masyado iniisip ang homesick para lang. Kasi yung iba dito nakikita ko talaga super homesick na sila sa mga anak nila, asawa nila. Pero siguro dahil nga may goal kaming mag-asawa na may target kami na gustong mangyari sa buhay namin or by the year na ganito. Kasi ayaw ko din naman lagi nag-abroad. So yun, tiis talaga. Then alam ko naman na, syempre, sa hindi nakakaalam. Alam ko naman hindi nyo alam, pero sabihin ko na din. Wala akong tatay, then solo kong anak. So ang pinagkakaabalahan lang ng nanay ko talaga from the very beginning ay ang aking anak. So, kanyang apo. So, alam ko naman din na kahit nag-abroad ako, malayo ako sa anak ko, safe ang anak ko kasi lola niya, mama ko,
Kasi mama din tawag niya, ang nag-aalam sa kanya. At saka, alam mo naman ang mama ko, sa mga nakakakilala sa nanay ko. Shout out sa'yo, Mama G. Super tough love talaga yun. So, hindi mo siya kakakitaan ng panghihina ng loob. Talagang para sa kanya, yung mga problema, ano lang yan, konti pa lang yan, maliit pa lang yan, kaya mo yan. Lagi siyang ganun sa akin. Sa dami ng pinagdaanan natin, habang lumalaki ka, na kaya natin, parang, yan lang, kaya mo yan. Lagi siyang ganun. So, nung una, parang naho-homesick ako sa anak ko. Pero sabi ng mama, ba't ka maho-homesick? Andito lang naman sa bahay. Kasama naman ako. Hindi mo kami lumalabas. Anytime. Pwede ka naman tumawag. So, hindi na din ako na-homesick. Nasanay na din ako. Kagaya kanina, tumatawag ako sa kanilang dalawa. Yak na iyak yung anak ko, pinapatayin niya. Kasi, nanonood siya ng YouTube. So, syempre, pag tumawag ako, nawawala. So, yun. So, kasi, ang alam ko, may bagyo ngayon sa Pilipinas eh. Sorry ha, yung mga underwear ko, makikita nyo pa. So, yun. Alam ko may bagyo sa Pilipinas. Kaya tumawag lang din ako para i-check. Pero dahil attitude nga si Gadiel, ayaw niya. Sabi ko sa mama, sige. Kung di naman nabaha dyan sa lugar natin, and okay naman, patayin ko na yung tawag. Sabi ko magluto, labalinis na lang ako kasi naiyak nga si Utoy. Yan. So, tapos na natin tiklopin. Itong mga hanger mamaya. Kasi, ihasampay naman natin yung nilabhan natin. So, ngayon, samahan niyo ako. Check natin kung tapos na ba siya. Let's go. Samahan niyo ako na i-check kung tapos na ba yung nilabhan ko. Yan. So, yan yung labas. Yan yung labas ng accommodation namin. Para lang makita niyo. Saan ako naglalaba? Check natin. Ay, perfect. So, meron tayong natitira 9 minutes. Hindi pa siya tapos. Ito nga pala ang laundry area namin. Yan. May nagsampay na. Yan. So, tayo natin na. Matapos bago natin. Siyempre, isampay. Ito yung public sa room. Ito ko sa inyo. Level 8 ako. Yung mga sampay ng mga nurses. O, diba? Kanya-kanyang atake. Yan. So, ang room ko is, ayan, o. Kita nyo naman, sa OFW talaga. 8-10 ako. So, ito yung harap namin. Yan. Yun yung view namin sa labas ng room. So, iba pa din yung view namin. So, buksan na natin. Yan na. So, ayan. Pagpasok mo yan. Yan. So, yan yung room ko. Nagluto ako ng pansit para sa room ko. Yung tira pa namin food. Diyan. Nakahugas na ako ng mga pinggan. Yan na. Yan na. Yan ang personal space ko. Ops, may makikita kayo dyan. Yan. So, habang 9 minutes pa yung nilalabhan natin, ayusin na natin yung mga bagay na dapat inaayos natin. So, lagyan ako ng coffer. Kasi meron pa akong spare na isa. So, lagay natin siya. Kayo, ano kaya yung mga ginagawa nyo pag mga off kayo? So, kami, usually, ganito lang yung atake namin pag off. Tapos syempre akala ng mga tao sa Pilipinas, diba? Ang sarap-sarap ng ano mo. Buhay mo, pag-asa abroad ka, hindi talaga. So kung bibigyan ka nga lang ng chance, no? Bakit hindi sa Pilipinas na lang mag-work? Kasi malapit ka sa mga mahal mo sa buhay. Pero
Kahit gustuhin mo, hindi siya pwede kasi yun, pag sa Pilipinas ka lang nag-work, hindi makakabuhay ng pamilya. So, no choice. Ito nga pala. Pa-free nila na towel sa hospital. HMI Institute. Di ko alam. Basta binigyan nila kami. Dumating kami dito. Tapos may mga magme-message sa'yo. Pag OFW ka na, mamumutang na sila. Hindi nila alam. May utang ka din sa Pilipinas na binabayaran. Then, pag napahindian mo naman sila, syempre, hindi naman ay iwasan. Hindi sasamahin loob nila. Prayer yun. Wala, ganun talaga. Kanya-kanya tayo ng... Kanya-kanya tayo ng problema. Kanya-kanya tayo ng mga pinagdadaanan. So, parang wala naman atang taong walang problema. Iyan. So, napakahirap. Maglagay pa lang ng cover. Talagang malaking pagsubok. Pero ito talaga ang sinasabi ko sa inyo. Napakasarap matulog na bago lahat ang cover mo, napakasarap matulog. Ito ay walang kapalit na ligaya. Napaka-fresh. Parang siyang hot fish. Yan. So, dahil nakasalang pa yung iba kong punda, ganyan lang muna ang attacking effort mo. Yung isa kong kumot, bago ko lang siyang labas, pag sobrang lamig na ng aircon, pinagtatabil ko to. Pag nanonood ako ng Netflix, yan. Ano ko lang siya dyan. Yan lang. So, wala tayong gagawin kundi antayin yung laban natin. But, I think, for now, yun lang ang i-share ko. A day in my life, get to know me sa araw ng off ko. And then sa mga susunod na videos, isasama ko kayo sa Singapore. Tuwing lalabas kami ng mga friends ko. Then, sama ko din kayo sa journey ko. Pagpapasok naman ako ng duty. Try kong mag-vlog. Pero syempre, hindi ko papakita yung mga regarding sa patient, yung place lang. No? Magka-idea kayo. Ano bang itsura ng mga hospital dito. Pakita ko lang yung labas. Then, sana samahan nyo ako sa susunod na vlog ko. And then, bilang i-enjoy natin yung off natin, higa-higa lang tayo. Rest lang tayo after magsampay. Then, yun lang guys. Bye! Sana, supportahan nyo yung vlog ko and happy lang mga kamamshi. Bye!